Hi, good evening everyone. This is Mitch and our verse is from the book of Psalm chapter 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, ito yung Messianic Psalm na sa Tagalog version po ay sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So, ito yung pinaka magandang verse sa Psalm na laging sinasabi na si Jesus Christ ay sabi ng Psalm ay brace yourself dahil makapangyarihan ang talatang ito. Because yung naririnig ni David, since David yung sasalita nito, naririnig niya yung pag-uusap ng Panginoon. At dito, sinabi ni Yahweh na naririnig niya si Jesus at si Yahweh na noon, hindi pa kilala ni David yung picture na manggagaling kay David na siya yung Messiah, si Jesus Christ. Sabi doon na maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So, ang ating Hesus Kristo, sabi ng Jesus Christ sa para sa iyo, yung Messiah, kaninong anak siya? Sabi ng mga Pariseo, the son of David. So, tama naman kayo. Pero, nung kinukompose ni David ang Salmo, nakikita niya yung God the Father. Kaya ang tanong ni Jesus Christ, bakit tinawag na David ang Lord? Ni David ang Lord. So, pero hindi lang son of David. Ang gustong yung katuroan dito, may Santong Spirito inihayag kay David at na-reveal kay King David na the Father of Jesus, na sa pamamagitan ng Salmong Espiritu nagsalita siya at yung mga sinabi niya, yung pag-uusap ng Diyos Ama at Diyos Anak at yung Espiritu na-reveal kay King David na yung conversation na yun, the promise of redemption involves the defeat of the enemies of Jesus. So, yung promise ng redemption sa 110, si David, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ipinahayag niya yung pag-uusap ng Diyos Ama at Diyos Anak. At sabi doon, sit at my right hand until I make your enemies. Tatalunin ko sa'yo, tatalunin ko lahat, ipapasailalim ko sa'yo sa iyong paanan at lahat ng kaaway mo. So, it involves the defeat of the enemy of Jesus Christ. At kailan niya ang tatalunin ang mga kaaway ng Hesus Kristo? Mula sa first coming or sa simula. Kaya tayo, nandito tayo sa present. Kung titingnan natin yung nakaraan at we look forward ngayon kung ano yung nagawa ng Panginoon ng Hesus Kristo. Kasi napapaginadaan tayo ng redemption. Yung pangako ng Panginoon na nasa kalagitnaan tayo ng pagtutubos. At sa panahon ng first coming at second coming, tinatalo at ginagapian ng Diyos ang mga kaaway at
ilalim sa paanan ng Jesucristo. So, kaya nga nagdagdag ng tron ang Diyos, ang Panginoon, para sa pag-upo sa trono. Yung sabi doon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasubko ko sa iyo ang lahat ng mga kaaway mo. So, yung pag-akyat ng Jesus Christ kasi nung nakapokus lang tayo yung pagbaba, pero gaano ba kaalaga yung pag-akyat ng Lord, ng Jesus Christ, nung pag-upo at paglupig sa mga kaaway. So, yun yung kahalaga ng ascension, na mahalaga din yung pag-akyat ni Jesus Christ. Kung bakit nga ba bumalik si Jesus Christ sa langit, at ang kahalagahan ng ascension, at hanggang kailan siya mananatili sa langit, at ano yung epekto ni Jesus Christ sa mundo, yung paghaharian niya lahat ng bansa at sasakupin niya lahat. So, si David, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 20-26, na-quote doon na doon nakatala na darating ang wakas. Yung wakas, yung final coming ng Panginoon, may resurrection at judgment day, complete redemption. At darating ang wakas, kapag ibinigay na ni Jesucristo ang kapangyarihan sa Diyos Ama, ibig sabihin, kapag nalupig ang lahat ng mga pag-aari, pamahalaan at kapangyarihan, darating ang wakas. Kapag narinig niyo yung Antichrist, hindi po yan biblical, unbiblical. Kasi, sabi dito, lulupigin, pagkatapos yung lupigin ng kanyang mga kaaway, yung paghahari ng Panginoon. At pagkatapos yung malupig ang kapangyarihan, saka na darating ang wakas, dahil si Jesus Christ ang maghahari. So, kahit sa ngayon, naghahari ang Panginoon. At yun yung plan niya, process ng redemption, na sapagkat si Kristo ang dapat maghari at uupo sa kanyang trono hanggang sa malupig lahat at lubos mapasuko ang kanyang mga kaaway. So, gagapiin lahat ng mga kaaway. Yung Bible full of hope, kapag binasa niyo lahat yan, yung pagkapi ng Diyos sa kanyang mga kaaway, may dalawang klase na pagkatalo. Ngayon pa lang, kinagapihan ng Diyos ang kanyang mga kaaway, ginagawang ipinapa sa ilalim sa paanan ng Jesucristo. Yung point natin, either we surrender or we are crushed. Yun yung response natin. Kung ano yung papiliin natin. Kung susurrender ba tayo o we were crushed. Kung hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kung hindi natin susurrender ang sarili natin sa Lord. So, either we surrender o matalo tayo sa pagkawasak dahil sa ating pagrebelde laban sa Panginoon. So, kailangan tayo mag-surrender. I-surrender natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng Santong Espiritu, pag isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos, meron tayong pagmamahal at biyaya na magagaling kapag ginapit tayo ng Panginoon. Kapag sinurrender natin yung sarili natin sa Kanya,
may biyaya tayo matatanggap at pagmamahal galing sa ating